Hindi alam ng buong barangay, ang kidlat na iyon ay may pangalan. Kabanata 1, Yenji Unang Kulog. Noong 1972, sa isang liblib na baryo sa Cotabato, Mindanao, kung saan ang mga palayan ay nagiging parang dagat sa tuwing sasapit ang tag-ulan, may isang matandang lalaki na ang pangalan ay Doro. 78 anyos na siya noon, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas na parang talim ng itok, at ang kanyang lakad ay matatag pa rin sa kabila ng mga pilit na nagkalat sa kanyang mga braso at binti. Ang mga pilit na iyon ay hindi mula sa digmaan ng mga tao, kundi mula sa mga labanan niya sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang meta, mga aswang na nagpapanggap na tao sa araw at nagiging halimaw sa gabi. Si Lolo Doro, gaya ng tawag sa kanya ng buong baryo, ay hindi ordinaryong matanda. Siya ang huling tagapagbante ng isang sinaunang kasunduan sa pagitan ng mga tao at ng mga espiritu ng kalikasan. Noong siya ay bata pa, noong dekada 50, isang gabing puno ng bagyo ang nagbago ng kanyang buhay. Habang ang buong baryo ay natutulog sa ilalim ng ulan na parang mga bala, si Lolo Doro, na noon ay 16 anyos pa lamang at tinatawag na Dorong, ay naglalakad sa gitna ng palayan. May dalang lampara na gawa sa kawayan at may langis na mula sa niyog. Siya ay naghahanap ng kanyang nawawalang kalabaw na si Putot, ang kanyang pinakamamahal na hayop na kasama niya sa bukid mula pa noong bata siya. Ang ulan ay malakas, ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha, at ang kidlat ay parang mga ahas na gumagapang sa langit. Bigla na lamang siyang narinig ang isang ungol na hindi gawa ng tao o hayop. Ito ay mababa, malalim, at puno ng gutom. Lumiko siya sa direksyon ng tunog at nakita niya ang isang babae, o kung ano man iyon, na nakatayo sa gitna ng palayan, nakayuko, at may mahabang buhok na basa ng ulan. Sa una, akala niya ay isang kapitbahay na nawawala, ngunit nang lumapit siya, nakita niya ang mga mata nito, pula, parang apoy, at walang pupila. Doro, gutom ako. Bulong nito, ngunit ang boses ay hindi iisa. May iba pang mga boses na sumasabay, parang koro ng mga halimaw. Si Dorong ay natakot, ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, hinila niya ang kanyang itak mula sa kanyang baywang at itinutok ito sa nilalang. Huwag kang lumapit, sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Ang babae, nang gayon ay hindi na babae kundi isang aswang na may mahabang dila at matutulis na ngipin, ay tumawa. Batang walang takot, masarap ang dugo mo. At sa isang kisapmeta, ito ay lumundag patungo sa kanya. Ngunit bago pa man siya mahawakan ng mga kuko nito, isang kidlat ang bumagsak mula sa langit, tumama mismo sa aswang, at sinunog ito hanggang maging abo. Si Dorong ay natumba sa putik, natakot ngunit buhay. Katahimikan ang sumunod, maliban sa ulan. At sa gitna ng katahimikan na iyon, isang boses ang nagsalita mula sa langit, hindi tao, hindi hayop, kundi isang bagay na mas makapangyarihan. Dorong pinili kita. Ang boses ay malalim, parang kulog mismo. Ang kidlat na iyon ay hindi aksidente. Ako si Bathala, at ikaw ang magiging tagapagbante ng balance. Itong aswang ang lalaba sa bawat henerasyon, at ikaw ang pipili kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. Mula noon, si Lolo Doro ay naging tagapagbante. Sa bawat andes, sa bawat bagyo, siya ay lumalaba sa gabi, may dalang anting-anting na gawa sa kontsya na may ukit ng kidlat. At sa bawat kulog, may isang aswang na nawawala. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magkwento tungkol sa kanya, na siya ay sinaniban ng kidlat, na siya ay may kapangyarihan mula kay Bathala, na siya ang dahilan kung bakit ligtas ang kanilang baryo sa mga aswang na dating sumasalakay tuwing ondas. Ngunit ang sikreto ni Lolo Doro ay hindi lamang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Ito ay tungkol sa kanyang pangako. Sa isang gabing puno ng kidlat, nang siya ay mag-isa sa kanyang kubo, siya ay lumuhod sa harap ng isang maliit na altar na gawa sa kahoy at may mga kandila. Bathala, bulong niya, kung darating ang araw na hindi ko na kaya, ipapasa ko ang tungkuling ito sa aking dugo. Ngunit huwag mo siyang saktan. Hayaan mo siyang mamuhay ng normal hanggat maaari.
At ang kidlat ay sumagot, isang malakas na kulog na yumanig sa buong baryo. At ngayon, sa taong 1972, si Lolo Doro ay nakatayo sa gitna ng palayan, may dalang lampara, at naghihintay. Ang ulan ay malakas, ang hangin ay malamig, at ang kidlat ay nagsisimula ng maglaro sa langit. Alam niya na may darating na aswang, hindi isa, kundi isa sa 7 pinakamalakas. At alam niya na ang oras niya ay malapit ng matapos. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang apo, si Jimboy, na noon ay 8 taong gulang pa lamang at natutulog sa kanyang kubo, ay magigising sa gitna ng gabi, ang kanyang mga mata ay magiging puti, at ang kanyang boses ay magiging kakaiba, para may ibang nagsasalita sa loob niya. Ang unang kulog ay bumagsak, at sa kulog na iyon, nagsimula ang isang bagong kwento, isa na hindi lamang tungkol kay Lolo Doro, kundi tungkol sa isang batang hindi pa handa sa tungkuling ipapasa sa kanya. Kabanata 2, ENGA NAMY Kidlat SA Meta. Sa perehong baryo sa Cotabato, kung saan ang mga palayan ay nagiging parang salamin sa ilalim ng buwan tuwing walang ulan, may isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa na nakatayo sa gilid ng isang maliit na sapa. Doon nakatira si Jimboy, 8 taong gulang pa lamang, kasama ang kanyang ina na si Aling Rosa at ang kanyang lola na si Lola Sita. Ang kanyang lolo, si Lolo Doro, ay madalas na dumadalaw tuwing Ondes o tuwing may bagyo, ngunit nitong mga huling buwan ay bihira na siyang makita. Sabi ng mga matatanda sa baryo, si Lolo Doro ay abala sa kanyang tungkulin, ngunit hindi nila sinasabi kung ano iyon. Si Jimboy ay hindi nagtatanong. Para sa kanya, ang kanyang lolo ay isang matandang lalaki na laging may dalang itok at anting-anting at laging may kwento tungkol sa mga aswang na parang mga fairy tale na nakakatakot ngunit nakakatuwa. Si Jimboy ay isang batang masayahin, mahilig maglaro sa putikan, manghuli ng palaka, at tumakbo sa palayan kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, isang kakaibang bagay ang nangyayari sa kanya. Tuwing gabi, kapag ang buong baryo ay natutulog na, siya ay nagigising sa gitna ng kanyang paghikab. Ang kanyang mga mata ay parang may sariling buhay. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nararamdaman niya ang isang init sa kanyang dibdib, parang may apoy na maliit na nagsisimula sa kanyang puso at umakyat sa kanyang ulo. At sa mga gabing iyon, siya ay nangangarap, hindi ordinaryong panaginip, kundi mga panaginip na parang totoo. Sa isang gabing walang buwan, noong ang langit ay puno ng mga ulap na parang itim na koton, si Jimboy ay nagising ng biglaan. Ang kanyang ina ay natutulog sa kabilang banig, at ang kanyang lola ay humihilik ng mahina. Ngunit si Jimboy ay hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakadikit sa kisem, at sa kanyang paningin, ang kisem ay nawawala at napalitan ng isang langit na puno ng kidla. Naririnig niya ang kulog, hindi mula sa malayo, kundi mula sa loob ng kanyang ulo. Jimboy, may bulong na boses, malalim at pamilyar. Oras na, at sa panaginip na iyon, siya ay lumilipad sa ibabaw ng baryo. Nakikita ang mga kubo, ang mga palayan, at ang mga tao na natutulog. Ngunit may mga anino sa ilalim ng mga puno, mga anino na may mga mata na pula at mga ngipin na matutulis. Sila ay mga aswang, at sila ay naghihintay. Bigla na lamang siyang sumigaw. Lolo! Ang kanyang sigaw ay yumanig sa buong kubo. Si Aling Rosa ay nagising ng gulat, hinawakan ang kanyang anak, at nakita ang kanyang mga meta, puti, parang walang pupila, at may mga kidlat na gumagapang sa loob nito. Jimboy! Anak! Ano yan? Sigaw niya, ngunit si Jimboy ay hindi sumasagot. Ang kanyang katawan ay nanginginig, at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Sa labas, ang langit ay biglang umilaw. Isang kidlat ang bumagsak sa malapit na puno ng balete, at ang kulog ay sumunod na parang pagsabog. Si Lola Sita ay nagising din, at nang makita niya ang apo, siya ay napaluhod. Bathala ko si Doro ito, bulong niya. Alam niya ang sikreto ng kanyang asawa. Noong si Lolo Doro ay bata pa, siya ay pinili ni Bathala, at ngayon, ang kapangyarihan na iyon ay lumilipat sa dugo ng pamilya. Ngunit hindi pa handa si Jimboy.
Siya ay bata pa, walang alam sa mundo ng mga espiritu at aswang. Si Aling Rosa ay umiyak, hinawakan ang kanyang anak, at sinubukang gisingin siya. Jimboy, gising, anak ko. Ngunit si Jimboy ay parang statwa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puti. Kinabukasan, dinala nila si Jimboy sa albularyo ng baryo. Si Mang Tino, isang matandang lalaki na may mahabang buhok na puti at may mga tattoo sa braso na gawa sa mga simbolo ng mga sinaunang Diyos. Si Mang Tino ay tiningnan si Jimboy ng matagal, hinawakan ang kanyang noo, at pagkatapos ay napaling. Hindi siya sinapian na masama. Sabi niya, pinili siya. Ang kidlat na iyon mula kay Bathala. Si Doro ang nagbigay nito. Si Aling Rosa ay umiyak ng malakas. Paano yan, Mang Tino? Bata pa siya. Hindi niya alam kung ano yan. Ngunit si Mang Tino ay nagpakita ng isang bagay. Isang anting-anting na gawa sa koncha na may ukit ng kidlat. Ito ay ang anting-anting ni Lolo Doro, na noon ay buo at makapangyarihan. Ngunit ngayon, ito ay basag, parang may kidlat na tumama dito. Ang anting-anting na ito ay sumabay sa unang kulog kagabi. Sabi ni Mang Tino, si Doro ay hindi na makakaya. Ang tungkulin niya ay lumilipat kay Jimboy. 7 aswang ang kanyang sundo, at ang unang gabi ay nagsimula na. Si Jimboy, na noon ay gising na ngunit mahina, ay nagsimulang magsalita ng kakaiba. Lolo, gutom sila. Bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay hindi iisa. May ibang boses na sumasabay, malalim at pamilyar, ang boses ni Lolo Doro. Sa kanyang silid, si Jimboy ay nagsimulang gumuhit. Gamit ang lapis at papel na ibinigay ng kanyang ina, siya ay gumuhit ng 7 figura, mga figura na may mga mata na pula, mga pakpak, mga ngipin na matutulis. Hindi niya alam kung sino sila, ngunit alam niya na sila ay darating. At sa bawat guhit, ang kanyang mga mata ay muling nagiging puti, at ang kidlat sa labas ay sumasabay. Ang kanyang ina ay natakot, ngunit si Lola Sita ay yumakap sa kanya. Anak ng anak ko, handa ka na ba? Bulong niya. Ngunit si Jimboy ay hindi sumagot. Sa halip, siya ay tumingin sa labas, kung saan ang langit ay nagsisimula ng magdilim, at ang unang ulap ng bagyo ay lumalapit. Ang apo na may kidlat sa mata ay hindi na ordinaryong bata. Siya ay ang bagong tagapagbante, ang susunod na pipili kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. At sa gabing iyon, ang pangalawang kulog ay darating, kasama ang unang aswang na kanyang sundo. Ngunit hindi pa alam ni Jimboy na ang kanyang lolo ay hindi talaga nawala. Siya ay nasa loob niya, naghihintay, nagbabante, at handang gabayan siya sa labanan na hindi pa niya naiintindihan. Hush, 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 Kabanata 3, Yenji 7 Aswang. Sa loob ng maliit na kubo na iyon sa Cotabato, kung saan ang amoy ng bagong lutong kanin ay laging nakakalibang sa init ng araw at ang tunog ng mga kuliglig ay parang musika tuwing gabi, si Jimboy ay nakaupo sa harap ng isang lumang mesa na gawa sa kahoy ng Nara. Ang kanyang mga guhit, ang 7 figura na kanyang nilikha ng walang malay, ay nakahain sa harap niya at ang kanyang mga mata ay nakatitig dito ng matagal, para may sariling buhay ang mga ito. Si Aling Rosa ay nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang balikat ng anak, at si Lola Sita ay nagdarasal ng tahimik sa sulok. May dalang rosaryo na gawa sa buto ng isda. Si Mang Tino, ang albularyo, ay dumating din. May dalang isang supot na puno ng mga halaman at bato, at siya ang unang nagsalita tungkol sa 7 figura na iyon. Ito ang mga sundo, Rosa, sabi niya ng mahina. Ang 7 aswang na pinili ni Bathala para kay Jimboy. Hindi sila ordinaryong halimaw. Sila ang mga hari at reyna ng kanilang lahi na naghihintay sa bawat henerasyon upang subukan ang tagapagbantay. Si Jimboy ay hindi umiimik, ngunit ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng mag-isa. Dinadagdagan ang mga guhit ng mga detalye na hindi niya pa nakikita sa totoong buhay. Ang unang figura ay isang babae na may mahabang buhok na parang ahas sa ilalim ng tubig. May mga mata na pula at mga palikpik na matutulis. Ito ay si Magindera,
ang reyna ng mga ilog sa Cotabato River. Siya ay kilala sa mga mangingisda na nawawala tuwing may bagyo. Ang kanyang kapangyarihan ay ang pagkontrol sa tubig, na ginagawa niyang parang mga kamay na humihila sa mga biktima sa ilalim ng sapa. Sabi ng mga matatanda, si Magindera ay dating isang diwata ng tubig na nagalit ng si Ray ng mga tao ang kanyang tahanan, at ngayon, siya ay kumakain ng atay ng mga bata upang mapanatili ang kanyang kabataan. Ang kanyang katawan ay maaaring maging alon, at ang kanyang boses ay parang awit na nakakaakit sa mga lalaki. Ang pangalawang figura ay isang nilalang na may ulo ng kabayo at katawan ng tao, na may mga paa na baliktad at mga mata na gumagapang na parang ilusyon. Ito ay ang tikbalang ng bundok, na naninirahan sa tuktok ng Apo Sandawa. Siya ay ang hari ng mga ilusyon, na ginagawa ang mga daan sa bundok na parang labyrinth na walang katapusan. Ang mga hikero na nawawala sa Apo Sandawa ay madalas na nakikita pa rin pagkatapos ng ilang araw. Ngunit wala ng isip, naglalakad lamang ng walang direksyon, na parang mga pupet. Si Tikbalang ay mahilig maglaro, ngunit ang kanyang laro ay nakamamatay. Siya ay gumagamit ng usok mula sa kanyang ilong upang malito ang mga tao, at ang kanyang kapangyarihan ay pinakamalakas tuwing may hamog sa umaga. Ang pangatlong figura ay isang babae na ang katawan ay nahati sa gitna, na may mga pakpak na parang paniki at mga mata na dilaw. Ito ay ang manananggal ng sagingan sa Davao. Siya ay ang reyna ng mga sagingan, na nagpapanggap na ordinaryong babae sa araw at nahihiwalay ang katawan sa gabi upang lumipad at manghuli. Ang kanyang kapangyarihan ay ang pagkain ng mga sanggol sa sinapupunan ng mga buntis, at ang kanyang dila ay maaaring umabot ng ilang metro upang sipsipin ang dugo. Sabi ng mga kwento, si Manananggal ay dating isang ina na nawalan ng anak, at ang kanyang galit ay nagiging gutom na walang hangganan. Ang kanyang ibabang katawan ay nananatili sa lupa, naghihintay, habang ang itaas ay lumilipad sa ilalim ng buwan. Ang pang-apat na figura ay isang lalaki na malaki, na may balat na parang puno at mga mata na parang apoy. Ito ay ang aswang hari sa Lake Cebu. Siya ay ang pinuno ng lahat ng aswang sa rehiyon, na may kakayahang mag-transform sa anumang hayop o tao. Ang kanyang kapangyarihan ay ang pagkontrol sa mga horde ng aswang, na ginagawa silang parang hukbo na sumasalakay sa mga baryo tuwing may buwan na dugo. Sabi ng mga Tboli, si Aswang Hari ay dating isang datu na gumamit ng itim na mahika upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. At ngayon, siya ay walang hanggang gutom sa mga puso ng mga mandirigma. Ang panglimang figura ay isang higante na may katawan na parang puno ng balete, na may mga mata na berde at usok na lumalabas sa bibig. Ito ay ang kapre ng balete sa Kidapawan. Siya ay ang bantay ng mga puno, na gumagamit ng tabako na gawa sa dahon ng balete upang lumikha ng usok na nakakalason. Ang kanyang kapangyarihan ay ang pag-akit sa mga tao sa pamamagitan ng amoy ng tabako, na ginagawa silang mga alipin na naglilingkod sa kanya hanggang mamatay. Si Capri ay mahilig sa mga dalada, at ang kanyang tawa ay naririnig tuwing may naglalakad ng mag-isa sa gabi malapit sa balete. Ang pang-anim na figura ay isang maliit na nilalang na may mga pakpak na parang ibon at bibig na malaki. Ito ay ang wakwak ng gubat sa Sultan Kudarat. Siya ay ang tagapaghatid ng mga grito na nakamamatay, na ginagawa ang mga tao na matulala o mamatay sa takot. Ang kanyang kapangyarihan ay ang paggaya sa tunog ng mga hayop o tao, na ginagamit upang akitin ang mga biktima sa gubat. Sabi ng mga kwento, si Wakwak ay dating isang ibon na sinapian ng masamang espiritu, at ang kanyang mga pakpak ay maaaring maging talim na nakakahiwa ng laman. Ang pangpitong figura ay isang nilalang na may mga mata na ruby at katawan na parang tao ngunit may mga sunggay. Ito ay ang Berbalang sa Tboli. Siya ay ang mangkukulam ng mga meta, na maaaring magpalit ng mga mata upang makita ang hinaharap o kontrolin ang isip ng iba. Ang kanyang kapangyarihan ay ang pagnanakaw ng mga mata ng mga buhay, na ginagawa silang bulag habang siya ay nagiging mas malakas. Si Berbalang ay kilala sa mga ritual na ginagawa tuwing may buwan na pula,
at ang kanyang mga meta ay parang hiyas na nakakabaliw sa sinumang tumingin dito. Habang si Mang Tino ay nagkukwento tungkol sa bawat isa, si Jimboy ay nagsimulang magsalita ng kakaiba. 7 gabi, 7 sundo, bulong niya, at ang kanyang boses ay nagiging dalawa, ang kanyang bata pa na boses at ang malalim na boses ni Lolo Doro. Ang mga guhit ay nagsimulang gumalaw ng bahadya, parang may hangin sa loob ng kubo, at ang kidlat sa labas ay sumasabay sa bawat pangalan. Si Aling Rosa ay umiyak, yumakap sa kanyang anak, at si Lola Sita ay nagdasal ng mas malakas. Jimboy, anak, huwag mong kalimutan na ikaw ay tao pa rin, sabi niya. Ngunit si Mang Tino ay nagbabala. Ang 7 ito ay hindi darating ng sabay. Isa-isa sila, simula sa pinakamalapit, si Magindara sa Sapa, at si Jimboy ang kailangang pumili. Lipulin sila o hayaan silang mabuhay. Ngunit tandaan ninyo, ang kidlat ay hindi lamang tagapagwasak, ito ay tagapagbalance. Sa labas, ang unang ulap ng bagyo ay lumalapit, at ang Sapa ay nagsisimula ng umagos ng mas malakas. Ang 7 aswang ay naghihintay na, at si Jimboy, ang apo na may kidlat sa meta, ay kailangang harapin sila isa-isa, gamit ang kapangyarihan na ipinasa ni Lolo Doro. Ang unang gabi ay malapit na, at ang baryo ay hindi na magiging ligtas hanggat hindi natatapos ang 7 sundo. Kabanata 4, Yenji Unang Sundo. Sa gabing iyon sa Cotabato, kung saan ang hangin ay malamig na parang mga kamay ng mga espiritu, at ang Sapa ay umaawit ng malakas na parang may nag-iyak sa ilalim nito, si Jimboy ay natutulog ng mahimbing sa kanyang banig na gawa sa banig na hinabi ni Lola Sita. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay nagbabantay sa kanyang tabi, may dalang bote ng langis na ibinigay ni Mang Tino, at ang kanyang lola ay nagdarasal ng walang tigil sa harap ng altar na may kandila na kumukutitap na parang mga mata sa dilim. Ang buong baryo ay tahimik, maliban sa tunog ng mga kuliglig at ang malayong huni ng mga ibon sa gabi. Ngunit sa loob ng ulo ni Jimboy, ang katahimikan ay nawawala. Siya ay nasa panaginip muli, isang panaginip na mas malinaw kaysa deity, na parang siya ay gising na sa ibang mundo. Sa panaginip na iyon, si Jimboy ay lumulutang sa ibabaw ng Sapa na malapit sa kanilang kubo. Ang tubig ay itim na parang tinta, ngunit may mga liwanag na gumagalaw sa ilalim, mga liwanag na pula na parang mga mata. Naririnig niya ang isang awit, malambot at nakakaakit, na parang boses ng isang babae na nangungusap sa kanyang puso. Jimboy, halika, gutom ako. Ang awit ay nagmumula sa gitna ng Sapa, kung saan may isang babae na nakatayo sa tubig. Ang kanyang mahabang buhok ay lumulutang na parang mga ahas, at ang kanyang mga mata ay pula na kumikinang. Ito ay si Magindara, ang unang sundo, ang reyna ng mga ilog. Siya ay nakangiti, ngunit ang kanyang ngipin ay matutulis, at ang kanyang mga kamay ay may mga palikpik na matulis na parang talim. Bigla na lamang, ang katawan ni Jimboy sa totoong mundo ay nagsimulang gumalaw. Siya ay tumayo mula sa banig ng walang ingay. Ang kanyang mga meta ay nakabukas ngunit puti na parang walang buhay, at ang kanyang mga paa ay naglalakad patungo sa pinto ng kubo. Si Aling Rosa ay nagising ng maramdaman ang paggalaw, ngunit bago pa siya makasigaw, si Jimboy ay nakalabas na. Naglalakad ng tuwid patungo sa Sapa ng mga 10 metro ang layo mula sa kanilang tahanan. Ang kanyang lakad ay hindi normal. Parang may ibang gumagamit ng kanyang katawan, matatag at walang takot, na parang si Lolo Doro mismo ang naglalakad. Sa gilid ng Sapa, si Magindara ay lumapit sa tubig. Ang kanyang katawan ay nagsisimula ng magbago. Ang kanyang mga binti ay nagiging palikpik, at ang tubig ay nagsisimula ng umikot na parang whirlpool. Apo ni Doro, ang dugo mo ay matamis, bulong niya, at ang kanyang dila ay lumabas, mahaba at pula, na umaabot patungo kay Jimboy. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga mata ni Jimboy ay biglang umilaw, puti na may mga kidlat na gumagapang sa loob nito. Ang kanyang katawan ay nagsimulang lumutang ng bahagya sa lupa, mga ilang pulgada lamang, at ang kanyang mga kamay ay nakataas na parang nag-iimbita sa langit. Magindara, ikaw ang una, sabi ni Jimboy, ngunit ang boses ay hindi isa.
May halong boses ni Lolo Doro, malalim at matigas, na parang kulog mismo. Ang langit ay biglang umilaw, isang kidlat ang bumagsak mula sa ulap. Ngunit hindi ito ordinaryong kidlat. Ito ay tuwid, makapangyarihan, at tumama mismo sa gitna ng sapa, kung saan si Magindara ay nakatayo. Ang tubig ay sumabog na parang pagsabog, at si Magindara ay sumigaw. Ang kanyang sigaw ay parang awit na nasira, puno ng sakit at galit. Ang kanyang katawan ay nagsimulang masunog, ang kanyang balat ay natutunaw na parang wats, at ang kanyang mga mata ay sumabog na parang mga bula. Ngunit si Magindara ay hindi madaling mamatay. Siya ay ang reyna ng ilog, at ang kanyang kapangyarihan ay mula sa tubig mismo. Ang sapa ay nagsimulang umakyat, nagiging mga kamay na gawa sa tubig na humihila kay Jimboy patungo sa ilalim. Hindi mo ako matatalo, bata, sigaw niya, at ang kanyang dila ay lumabas muli, sinubukang sipsipin ang dugo ni Jimboy. Ngunit si Jimboy, o ang kidlat sa loob niya, ay hindi natakot. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng mabilis, at isa pang kidlat ang bumagsak. Sa oras na ito ay tumama sa tubig mismo. Ang tubig ay nagsimulang kumulo, na parang pinakuluan ng apoy, at si Magindara ay sumigaw ng mas malakas. Ang kanyang katawan ay nahati, ang kanyang palikpik ay natunaw, at ang kanyang buhok ay naging usok. Sa gitna ng labanan, si Aling Rosa at Lola Sita ay dumating na, sumisigaw at tumatakbo patungo sa sapa. Jimboy! Anak! Sigaw ni Aling Rosa, ngunit si Mang Tino, na sumunod din, ay humawak sa kanila. Huwag kayong lumapit. Ito ang unang sundo, sabi niya. Ang labanan ay tumagal ng ilang minuto, mga kidlat na bumabagsak isa-isa, ang tubig na sumasabog, at si Magindara na sinusubukang makatakas sa ilalim ng sapa. Ngunit sa huli, ang panghuling kidlat ay bumagsak, tumama mismo sa ulo ni Magindara, at ang kanyang katawan ay naging abo na lumulutang sa tubig. Ang sapa ay natahimik, ang tubig ay bumalik sa normal, at si Jimboy ay natumba sa lupa. Hindi na lumulutang, ang kanyang mga mata ay bumalik sa normal. Nang siya ay magising kinabukasan, si Jimboy ay mahina, ang kanyang katawan ay parang nilagnat, ngunit may isang marka sa kanyang dibdib, isa sa 7 cicatrices na parang kidlat, at ang una ay nagniningning pa. Sa lugar ng labanan, ang mga mangingisda ay nakakita ng isang bagay sa sapa, isang katawan na karbonizado na may marka ng kidlat sa noo, at sa dibdib nito ay may ukit na numero 1. Ito ay si Magindara, ang unang sundo na natalo. Ang baryo ay nagsimulang magbulungan, na ang bata ay ang bagong tagapagbante, na ang kidlat ay bumalik upang protektahan sila. Ngunit si Jimboy ay natakot. Sa kanyang silid, habang siya ay nakahiga at pinapahinga, siya ay umiyak ng tahimik. Inay, bakit ako? Tanong niya kay Aling Rosa. Ang kanyang ina ay yumakap sa kanya, ngunit walang sagot. Si Lola Sita ay nagdasal muli, at si Mang Tino ay nagbabala. 6 na gabi na lang. Ang susunod ay mas malakas, ang tikbalang ng bundok, at ang marka sa katawan niya ay magsisimula ng magbago. Sa labas, ang langit ay malinaw na, ngunit sa malayo, ang apo sandawa ay nagsisimula ng magdilim, at ang unang hamog ay lumalapit. Ang unang sundo ay natapos, ngunit ang labanan ay nagsisimula pa lamang, at si Jimboy ay kailangang maging mas malakas, o ang kidlat sa loob niya ay siya ring magwawasak sa kanya. Kabanata 5. Yenji marka ng kidlat. Kinabukasan pagkatapos ng labanan kay Magindara, ang baryo sa Cotabato ay nagising sa isang katahimikan na kakaiba. Walang mga ibon na umaawit sa umaga, walang mga bata na tumatakbo sa palayan, at ang sapa ay tahimik na parang natatakot pa rin sa nangyari kagabi. Si Jimboy ay nakahiga pa rin sa kanyang banig, ang kanyang katawan ay mainit na parang nilagnat, at ang kanyang paghinga ay mabigat na parang may mabigat na bagay sa kanyang dibdib. Si Aling Rosa ay hindi umalis sa kanyang tabi, ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak at pagbabante, at si Lola Sita ay nagluluto ng sabaw na gawa sa luya at tanglad upang mapababa ang lagnat ng apo. Si Mang Tino ay dumating ng maaga, may dalang mga bagong halaman, mga dahon ng guava at ugat na makabuhay,
upang gumawa ng bagong langis na pangontra sa susunod na sundo. Nang magising si Jimboy ng tanghali na, ang kanyang unang ginawa ay humawak sa kanyang dibdib. May sakit doon, hindi ordinaryong sakit ng lagnat, kundi para may apoy na maliit na sumusunog sa kanyang balat. Masakit, bulong niya, at nang tingnan ni Aling Rosa ang kanyang damit, siya ay napasigaw ng mahina. Sa ilalim ng kanyang sando, may 7 marka na parang pilit na hugis kidlat na nakahanay sa kanyang dibdib na parang isang korona ng mga talim. Ang una, ang marka para kay Magindera, ay nagniningning pa na para may liwanag na galing sa loob ng kanyang katawan na kulay puti na may halong asul. Ang iba pang 6 ay madilim pa, na parang mga anino na naghihintay na mabuhay. Bathala ko ang marka ng kidlat, bulong ni Lola Sita, na yumakap sa apo. Alam niya ang kwento mula kay Lolo Doro. Sa bawat sundo na natatalo, ang marka ay mag-iilaw at ang kapangyarihan ng tagapagbante ay lalong lumalakas. Ngunit ang marka ay hindi lamang tanda ng tagumpay. Ito ay paalala ng presyo. Sa bawat ilaw, ang katawan ni Jimboy ay magbabago, mas malakas, ngunit mas malayo sa pagiging ordinaryong bata. Si Mang Tino ay humawak sa marka. Sinuri ito ng matagal at pagkatapos ay napailing. Ang una ay natalo, ngunit ang marka ay magsisimula ng kumain sa kanyang lakas. Kailangan nating palakasin siya, ngunit una, kailangan nating subukan kung gaano kalalim ang sinapian niya. Upang subukan, si Mang Tino ay gumawa ng isang ritual sa loob ng kubo. Siya ay naglagay ng isang bilog na gawa sa asin at abo mula sa sinunog na dahon ng balete sa paligid ng banig ni Jimboy. Pagkatapos, siya ay nagdasal sa wikang sinauna, mga salitang Tagalo na halo sa Bisaya, na nag-iimbita kay Bathala na magsalita sa pamamagitan ng bata. Si Jimboy ay nagsimulang nanginginig, ang kanyang mga mata ay muling nagiging puti, at ang kanyang boses ay nagbago. Rosa, Sita, huwag kayong matakot. Sabi niya, ngunit ang boses ay puro ni Lolo Doro na. Ako ito. Hindi ako nawala, ako ay nasa loob ng apo ko. Ang marka ay ang kontreta, 7 sundo, 7 ilaw, at pagkatapos, ang kapangyarihan ay magiging kanya ng lubusan. Si Aling Rosa ay umiyak, hinawakan ang kamay ng anak. Bakit si Jimboy? Bakit hindi na lang ako? Ngunit ang boses ni Lolo Doro ay malumanay. Dahil siya ang dugo ko na pinakamalakas. Ako ay matanda na, ang katawan ko ay hindi na kaya. Ngunit si Jimboy, siya ay bata, malinis ang puso. Ang kidlat ay pipili na malinis. Pagkatapos, ang ritual ay nagpatuloy. Si Mang Tino ay naglagay ng langis sa marka, at ang unang ilaw ay nagsimulang kumislap na parang sumasabay sa tibok ng puso ni Jimboy. Ngunit bigla na lamang, si Jimboy ay sumigaw ng malakas, ang kanyang katawan ay umakyat ng bahagya sa banig, at ang kidlat sa labas ay bumagsak ng walang ulan. Ang pamilya ay natakot, at sila ay nagpasya na dalhin si Jimboy sa simbahan ng baryo, isang maliit na kapilya na gawa sa kawayan at may krus na gawa sa kahoy ng Nara. Doon, ang pari na si Padre Ruiz, isang matandang lalaki na kilala sa kanyang mga eksorsismo, ay nagsimulang magdasal. Siya ay naglagay ng banal na tubig sa noo ni Jimboy, nagbasa ng mga talata mula sa Biblia, at hinawakan ang krus sa kanyang dibdib. Sa pangalan ni Hesukristo, lumabas ka, masamang espiritu, sigaw niya. Ngunit nang hawakan niya ang marka, ang krus ay nagsimulang uminit, at si Padre Ruiz ay napaatras. Ang kanyang kamay ay nasunog ng bahagya. Ang mga mata ni Jimboy ay nag-ilaw muli, at ang boses ni Lolo Doro ay nagsalita. Hindi ako demonyo, Padre. Ako si Doro, ang tagapagbante. Ang kidlat ay mula kay Bathala, hindi sa impyerno. Si Padre Ruiz ay natakot, tumakbo palabas ng kapilya, at hindi na bumalik. Sa kubo, ang pamilya ay nagdesisyon na huwag nang umasa sa simbahan. Sa halip, si Lola Sita ay nagsimulang turuan si Jimboy ng mga orasyon na sinauna, mga dasal na ipinasa mula kay Lolo Doro, na halo sa mga salitang Latin at Tagalo. Ulo na kidlat, ulo na kulog, protektahan mo ang dugo ko. Sabi niya, at si Jimboy ay inulit ito ng paulit-ulit. Habang ginagawa niya iyon,
Ang marka sa kanyang dibdib ay nagsimulang magbago. Ang una ay kumukupas ng bahagya na parang nagbibigay ng lakas sa iba. Ngunit sa bawat orasyon, si Jimboy ay nararamdamang mas malakas, ngunit mas malayo sa kanyang sarili. Siya ay nagsimulang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba, mga anino sa palayan, mga mata sa puno, at mga bulong sa hangin. Isang hapon, habang si Jimboy ay nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga, siya ay narinig ang boses ni Lolo Doro sa loob ng kanyang ulo. Apo, ang marka ay hindi lamang pilat. Ito ay pintuan. Sa bawat sundo, isa pang pinto ang magbubukas, at ang kapangyarihan ay lalabas. Ngunit tandaan mo, ang kidlat ay maaaring magligtas, ngunit maaari ring magwasak. Huwag mong hayaang kontroling ka nito. Si Jimboy ay tumango, ngunit sa kanyang puso, siya ay natatakot. Siya ay bata pa, mahilig maglaro, ngunit ngayon, ang kanyang dibdib ay may 7 marka na naghihintay na mabuhay. Si Mang Tino ay nagbabala sa pamilya. 5 gabi na lang bago ang susunod, ang tikbalang ng bundok. Ang marka ay magsisimula ng magdulot ng mga panaginip na totoo, at si Jimboy ay kailangang matuto kung paano kontrolin ang kidlat bago ito ang makontrol sa kanya. Sa labas, ang Apo Sandawa ay nagsisimula ng magdilim kahit tanghali pa, at ang hamog ay lumalapit na parang usok. Ang marka ng kidlat ay ang tanda ng bagong tagapagbante, ngunit ito rin ang paalala na ang presyo ng kapangyarihan ay ang pagkawala ng kanyang pagkabata. Si Jimboy ay yumakap sa kanyang ina, at sa unang pagkakataon, siya ay nagsabi, "Innate handa na ako." Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ang labanan ay magbabago sa kanya ng lubusan. Kabanata 6, Yenji 2 Sundo. 5 araw pagkatapos ng unang labanan kay Magindara, ang baryo sa Cotabato ay nagsimulang magbalik sa normal na ritmo. Ang mga mangingisda ay muling lumalabas sa sapa na may bagong takot sa kanilang mga meta. Ang mga bata ay naglalaro muli sa palayan ngunit hindi na lumalapit sa tubig. At ang mga matatanda ay nagkukwentuhan tungkol sa batang may kidlat na ngayon ay kilala na sa buong probinsya. Si Jimboy ay gumugol ng mga araw na iyon sa loob ng kubo. Inapahinga ang kanyang katawan na parang baon na mabibigit na responsibilidad at ang kanyang marka sa dibdib. Ang una ay kumukupas na ng bahagya na parang nagbibigay ng espesyo sa pangalawa. Si Aling Rosa ay hindi na umiyak ng malakas, ngunit ang kanyang mga meta ay laging puno ng pag-aalala. At si Lola Sita ay naghahanda ng mga bagong orasyon at anting-anting nagawa sa mga ugat ng balete at buto ng isda. Si Mang Tino ay madalas na dumadalo, nagdadala ng mga halaman mula sa bundok at nagbabala. Ang tikbalang ng bundok ay hindi katulad ni Magindara. Siya ay manlilinlang, hindi direktang lumalaban. Kailangan ni Jimboy na gamitin ang kanyang isip, hindi lamang ang kidlat. Si Jimboy ay nagsimulang magkaroon ng mga panaginip na mas malinaw, hindi na lamang mga anino, kundi mga lugar na totoo. Sa mga panaginip na iyon, siya ay nasa tuktok ng Apo Sandawa, ang bundok na nakikita niya mula sa kanilang baryo tuwing malinaw ang langit. Ang hangin ay malamig, ang hamog ay makapal na parang ulap na bumabalot sa kanyang katawan, at ang mga puno ay parang mga higante na may mga braso na gumagalaw ng mag-isa. Naririnig niya ang tawa, isang tawa na malalim at nakakainsulto, na parang kabayo na tumatawa sa tao. "Jimboy, apo ni Doro, halika, maglaro tayo," bulong ng boses, at sa gitna ng hamog, lumilitaw ang tikbalang, mataas na parang puno, ulo ng kabayo na may mga sunggay na baluktot, mga paa na baliktad, at mga mata na gumagapang na parang ilusyon na nagpapalit-palit ng kulay. Sa totoong mundo, ang ika-5 gabi ay dumating ng walang babala. Si Jimboy ay natutulog ng mahimbing, ngunit bigla na lamang, ang kanyang katawan ay nagsimulang gumalaw muli. Tumayo siya mula sa banig, ang kanyang mga mata ay puti na may kidlat, at ang kanyang mga paa ay naglalakad palabas ng kubo ng walang ingay. Ngunit sa oras na ito, si Mang Tino ay handa. Siya ay naglagay ng asin sa paligid ng pinto, at nang tumapak si Jimboy dito, ang kanyang katawan ay natigilan ng ilang segundo. Hindi siya makakalabas ng normal. Sabi ni Mang Tino,
Ang tikbalang ay gumagamit ng ilusyon. Ginagawa niyang parang teleport si Jimboy sa bundok. Bigla na lamang, ang katawan ni Jimboy ay nawala sa harap nila. Hindi lumakad, kundi parang natunaw sa hangin, at ang kidlat sa labas ay bumagsak ng walang ulan. Sa Apo Sandawa, si Jimboy ay biglang lumitaw sa tuktok ng bundok. Ang kanyang mga paa ay nakayapak sa hamog na makapal na parang ulap. Ang paligid ay nagbabago-bago. Ang mga daan ay gumagalaw na parang ahas. Ang mga puno ay lumalaki at lumilit. At ang langit ay parang nasa loob ng isang bola na umikot. Si Tikbalang ay lumitaw sa harap niya. Nakangiti na may ngipin na matulis na parang kabayo. Batang may kidlat, sa palagay mo ba ay sapat ang kapangyarihan mo laban sa aking ilusyon? Sabi niya. At ang kanyang boses ay nag-i-eksyo sa lahat ng direksyon. Bigla na lamang, ang paligid ay nagbago. Si Jimboy ay nasa baryo muli. Nakikita ang kanyang ina na tumatawag sa kanya. Ngunit nang lumapit siya, ang mukha ni Aling Rosa ay nagiging mukha ni Tikbalang, at ang kanyang mga kamay ay naging mga paa na baliktad. Ilusyon lang yan, sigaw ng boses ni Lolo Doro sa loob ng ulo ni Jimboy. Gamitin mo ang kidlat. Ito ang nakakakita sa katotohanan. Si Jimboy ay sumigaw, ang kanyang mga kamay ay nakataas, at ang langit ay umilo. Isang kidlat ang bumagsak, ngunit hindi tumama kay Tikbalang. Sa halip, ito ay tumama sa lupa sa paligid, na nagpapakita ng totoong paligid. Ang ilusyon ay nawala ng ilang segundo. Ang mga puno ay bumalik sa normal, ang daan ay tuwid na, at si Tikbalang ay nasa harap niya, galit na galit. Matigas ang ulo mo, bata, sigaw niya, at ang kanyang ilong ay naglabas ng usok na makapal. Gumagawa ng bagong ilusyon, isang hukbo ng mga aswang na lumalapit kay Jimboy mula sa lahat ng direksyon. Ngunit si Jimboy ay hindi natakot. Ang kanyang marka sa dibdib, ang pangalawa ay nagsimulang mag-ilaw, ay nagbigay ng lakas. Siya ay lumutang ng mas mataas. Ang kanyang mga mata ay nagiging kidlat mismo. At ang buong bundok ay nagsimulang umilaw na parang araw. Isa-isa, ang mga kidlat ay bumabagsak, hindi lamang isa, kundi parang ulan ng kidlat na tumatama sa mga ilusyon at sinisira ito. Si Tikbalang ay sumigaw, sinubukang tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa na baliktad ay nagdulot ng kanyang pagkatisod sa sariling ilusyon. Hindi mo ako matatalo, sigaw niya. At siya ay nag-transform sa isang higanteng kabayo na may mga pakpak na lumilipad patungo kay Jimboy na may mga kuko na matulis. Ang labanan ay naging epiko. Si Tikbalang ay gumagawa ng mga ilusyon ng apoy, ng tubig, ng lupa na gumagalaw, habang si Jimboy ay gumagamit ng kidlat upang sirain ito isa-isa. Ang buong Apo Sandawa ay yumanig. Ang mga puno ay nagsimulang masunog sa kidlat, at ang hamog ay nawala na parang usok. Sa huli, si Jimboy ay gumawa ng isang malaking kidlat, isang bola ng liwanag na gawa sa kidlat na ipinadala niya kay Tikbalang. Ito ay tumama sa kanyang dibdib, at si Tikbalang ay sumigaw ng malakas. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magliit, ang kanyang ulo ng kabayo ay natunaw, at siya ay naging abo na may marka ng numero 2 sa lupa. Si Jimboy ay natumba sa bundok. Ang kanyang katawan ay mahina, ngunit ang pangalawang marka sa kanyang dibdib ay nagniningning na. Sa baryo, ang pamilya ay nakakita ng liwanag mula sa Apo Sandawa, at si Mang Tino ay ngumiti. Ang ikalawa ay natalo. Ngunit nang bumalik si Jimboy sa kubo, muling teleport sa perehong paraan, siya ay may bagong pagbabago. Ang kanyang mga mata ay may permanenteng kidlat na kumukislap tuwing titingin sa malayo. At sa kanyang dibdib, ang pangalawang marka ay buhay na. Ngunit habang siya ay natutulog ng mahimbing, si Jimboy ay nagising ng bahadya at tumingin sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nagsalita ng dalawa, ang kanyang boses at ang ni Lolo Doro. Hindi pa tapos, may 8 aswang na hindi kasama sa listahan. Ang kidlat sa labas ay bumagsak muli, at ang baryo ay natakot. Ang ikalawang sundo ay natapos. Ngunit ang bagong misteryo ay nagsimula, isang aswang na mas malakas, na naghihintay sa anino ng 7 marka. Si Jimboy ay yumakap sa kanyang ina, ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang labanan ay magiging mas mahirap,
at ang kidlat sa loob niya ay lalong lalakas, hanggang sa punto na maaari niyang kalimutan kung sino siya talaga. 7 sundo lang ang alam ninyo. Pero may ikawalo na hindi kasama sa listahan. Sino siya? At bakit siya ang pinakamalakas?